kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karamhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng kusa naming pagpapakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan, pakundangan sa pagbubunsod mong ikaw ay aming paglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrach, Mesach, at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniutos ko sa inyo, sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto, sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tignan ko kung may Diyos na magliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrach, Mesach at Abednego, Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrach, Mesach at Abednego. Kaya iniutos niyang painitin makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niyang pinakamalalakas niyang tauhan, nagapusin sina Sadrach, Mesach at Abednego at ihagis sa apoy.
Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanghang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, "Hindi ba tatlo lamang ang inihagis sa apoy?" "Opo, kamahalan," sagot nila. "Bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa ang tingin ko'y Diyos." Dahil dito, sinabi ng hari, "Purihin ang Diyos ni Sadrak, Mesak at Abednego." Nagsugo siya ng anghel upang iligtas sa mga lingkod niyang ito, ganap na nananalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos na aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang makarapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat, ng salitang nagbubuhat sa buong Diyos ng liwanag, sa tiyagay aaning tunap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham," tugon nila,
at kailan may di kami naalipin ninuman, paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa, ani Jesus. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga katabi pakisabi, magandang umaga. Yung atin pong mga pagbasa, lalo na yung unang pagbasa, ang pinakatema po na ipinapahayag sa atin ay tungkol sa katapatan. Katapatan sa ating Diyos. Napakahalaga po yung katapatan na mahirap na ring panindigan sa panahon natin ngayon. Bakit ko po sinasabing tungkol sa katapatan yung ating mga pagbasa, lalo na yung unang pagbasa? Dahil sa kwento po sa unang pagbasa, mayroong 3 tao, ang pangalan ay Sadrach, Mesach at Abednego. At sila'y pinapasamba ng hari sa mga Diyos-Diyosan sa rebultong gawa nila. Pero dahil ayaw nilang sumamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan, mas pipiliin pa nila yung kamatayan, yung pagpapakasakit, kaysa tumiwalag at tumalikod sa Diyos. At anong nangyari sa kanila? Sa kabila ng pagpapahirap na gagawin sa kanila, yung Diyos lumingap sa kanila. Yung Diyos nagpadala ng magliligtas sa kanila. Ano pong gantimpala ng mga taong tapat sa Diyos? Ang mga taong tapat sa Diyos, ang gantimpala po ay kaligtasan. Yun po yung karanasan ng mga tao nung unang pagbasang naging tapat sa Diyos. Ang gantimpala ay kaligtasan. Kung magiging tapat po tayo, hindi natin masisigurado na magiging madali yung buhay. Dahil sa buhay po nila, hindi rin naging madali. Pero pinili pa rin nila ang maging tapat. Dahil alam nila, kung hindi sila makaranas ng kaginhawaan sa buhay na ito, kung mananatili silang tapat hanggang sa dulo ng kanilang mga buhay, alam nila na ang magiging wakas nila ay ang Diyos. At yun po yung pinakamahalaga, yung malaman natin na ang maging wakas natin ang Diyos. Aanhin po natin yung lahat ng kasarapan sa buhay, kaginhawaan sa buhay na ito, kung ang dulo natin ay hindi ang ating Diyos. Yun po yung napakahalagang dapat nating tandaan sa buhay natin, katapatan sa ating Diyos. Minsan po naalala ko tuloy, tungkol po sa wakas, sa isang parokya pong napuntahan ko, minsan po ako ay nakikipagkwentuhan sa mga lola ng parokya. At alam niyo po yung tanong nila sa akin ng isang beses. Ang tanong po nila sa akin,
Brother, hindi pa po ako pari nun. Brother, ano po ba yung pinakamagandang klase ng kamatayan? Natakot ako. Gusto niyo na po ba? Pero hindi ko po sinabi sa kanila. At ang nakakagulat pa, binigyan pa po ako ng pagpipilian. Yung tahimik lamang daw bang kamatayan, payapa, yung habang natutulog. Kaya naman ikalawa, yung magkakasakit pa daw para may panahon pa para makapagsisi. O yung option 3, yung maaksidente, biglaan, patay na agad, wala nang iba pang paghihirap. Option 1, option 2, option 3. Ano pong pipiliin ninyo? Option 1. Sa akin din naman po, option 1 din yung pipiliin ko. Kasi sabi ko, sino ba naman yung magkakagusto o sino ba naman yung pipili sa kamatayan na mahihirapan ka pa? Ang tanong nila ulit, ano po ba yung pinakamagandang klase ng kamatayan? Ang sabi ko sa kanila, hindi naman natin masisigurado kung paano tayo mamamatay. Pero sa kahit anong klase ng kamatayan, naniniwala ako na pwedeng maging maganda yung kamatayan kahit paanong klase iyon. Sa papaanong paraan? Sa paraan ng ating pamumuhay sa ngayon pa lamang. Kung sa buhay natin sa ngayon pa lamang, tayo ay magiging tapat sa Diyos, magkakaroon tayo ng magandang wakas. Kung sa buhay pa lamang natin ngayon, pipiliin natin ang kabutihan, ang magiging wakas natin ay sa Diyos, magandang kamatayan pa rin. Kung pipiliin nating tularan yung ating Panginoon sa lahat ng bagay, lalo na sa pagmamahal at pagpapatawad, ang magiging wakas natin ay walang iba, kundi ang mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, magkakaroon ng magandang wakas yung ating mga buhay kung ngayon pa lamang pinagsusumikapan na natin na maging maganda yung ating mga buhay dahil tayo ay sumusunod at nakikinig sa ating Panginoon. Ito po yung pagsumikapan natin, ito yung paghandaan natin dahil uulitin ko po, aanhin natin ang lahat ng kaginhawaan at kasarapan, kaligayahan sa buhay natin dito kung hindi natin magiging wakas ang Diyos. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa misang ito, sa panahon ngayon at sa araw natin ngayon, ang mahalagang grasya na ating hilingin sa ating Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, patatagin mo po ang aming pananampalataya. Tulungan mo kaming patuloy na maging tapat sa iyo sa kabila ng maraming pagsubok at pag-uusik sa aming mga buhay. Poong Jesus Nazareno, patuloy mo kaming samahan at itaguyod upang mapili ka namin sa araw-araw at ang maging wakas namin ay ikaw. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ang walang hanggang pinagmumulan ng katotohanan, kalayaan at lakas. Hilingin natin sa Diyos na loobin niyang matamo natin at ng lahat ng tao ang kaganapang ninanais niya para sa atin. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, Ama, gawin mo kaming ganap. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang lahat na naghahanap sa katotohanan, naway maging bukas at malayang isip sa mensahe ni Jesus at ng kanyang simbahan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating mga taimtim na gawain ngayong Kwaresma, naway makatulong upang palayain tayo sa pagkaalipin ng labis na pagpapahalaga sa sarili. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating pagkaabala sa materialismo na umiiral sa ating panahon, naway hindi makahadlang sa ating paghahanap sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang mga may sakit, mga dukha, mga bilanggo, mga walang kaalaman, at lahat na nagdurusa
naway makatagpo ng paglaya mula sa mga pasanila sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Butihing Ama, namatay ang iyong anak upang makilala ng mga tao ang katotohanan at mamuhay ng naaayon dito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo mo ng lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maitalaga nawa namin sa iyo ang gagawing paghahain ng iyong ibinigay upang aming maialay din. Sa layunin aming sambahin ang ngalan mo, upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Sa pawang nais mong tubusin ang Mesiyas, sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay, sa pag-ibig na makapangyarihan, sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas, aking kamay magkagalak, naaawit na ang papuring ialam. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang dulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakwan. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galang. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos.
Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom na pondo po ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lahat na manatili muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin kami iyong binibigyan ng kagalingan dulot ng aming pinagsaluhan. Ito naway umampat sa masasama naming hilig upang lalong tumibay ang kalooban mo sa aming pagkatik sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, meron po tayong mga bisita sa araw pong ito. Si Father Argol at si Father Joey ng San Isidro sa Antipolo po. San Isidro Parish sa Antipolo. Palakpakan po natin sila. Ngayon po ay dadalaw ang Nazareno sa kanilang parokya at mamaya po ako ay magmimisa din sa kanila. Kaya napakinggan niyo na po yung homily ko. Pwede pa rin kayong magsimba. Si Father Joey po ay kuya ko pa po sa seminaryo at masaya po akong naging kasama siya sa pagmimisa sa ngayon. At mga minamahal kong mga kapatid, yung patuloy pong paalala sa atin sa araw na ito, maging tapat tayo sa ating Panginoon. Ano man yung mga maging karanasan natin sa buhay natin dito. Dahil kung tayo ay mananatiling tapat sa Kanya, siya ay mananatiling tapat sa atin at ang ating magiging wakas ay ang ating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin.
Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.